Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, si Gandara. Upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paul Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa lantaran ng relasyon ng Kim Pao. Talagang totoo na this. Hindi mo na masasabing friends lang yung dalawa. Talagang o sa mga hahabol dyan na friends pa lang ang Kim Pao, hindi pa sila magkarelasyon, getting to know each other pa lang ang dalawa. Eto na yon, baka sakali magbagong isip nyo kasi pinangangalandakan na talaga na Kim and Paolo na their relationship, and the same time hindi na may tatago kasi mahuhuli mo naman talaga. May mga times talaga na mahihirapan silang itago at madudulas. So, eto, baka magbago yung isip nyo. Basta, kami, sa isip naman namin at ramdam naman namin na sila na talaga. Sadyang masarap lang talaga sa pakiramdam. Kapag ka nakukonfirm mo, kapag ka meron ka mga signs na nakikita na talagang totoo yung atin pong kutob. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakasubscribe na po dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button dyan sa baba at notification bell para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim and Paula Avellino, sagot na po natin yan. So, eto na nga, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Dumako na nga tayo sa sentro ng ating update. Nakikita nyo ba to? Screenshot ko. Yan. Nandyan sa inyong mga screen. Etong pag-uusap ng Kim Pao. Q&A ng Kim Pao. Q&A vlog. Kung saan, ayan nga, natanong ni Kim Chiu, sino yung more emotional? And sagot nga ni Paul dito is si Kim, which is given naman bilang babae. Mas emotional talaga yung mga babae. And si Pau, talaga namang napaka-strong ng personality niyan. Kita mo naman sa pagiging nonchalant pa lang yan. Hindi kasi talaga, kita mo naman sa itsura niya na talaga siya. Mas strong. Si Kimi bubbly, pero talaga siya, emotional. Lagi naman po yung naiiyak. Mabilis siyang maiyak talaga in real life. And ito pa, 'di ba? Pansin nyo rin naman, 'di ba? Ang bilis ni Paolo sumagot ng ikaw kasi talaga malalim na yung relasyon nilang dalawa. Hindi na lang hindi na lamang mag-best friend, hindi na lamang magkaibigan or magka-work. Mas emotional si Kim Chiu, sagot niya kasi alam na niya yung ugali ni Kimi bilang mag-jowa. Hoy, grabehan. Pero alam niyo, may mas malalim pang may mas malalim pang patunay sa relationship nila. Di lang yan. Eto pa, yung sagot ni Kimi na, sige babe. May pa-babe si Kim. Kaso mukhang sinilent yung babe. Yung sige lang yung kinuha. Pero, ang nice kasi napansin pa rin siya, nakita siya. So, credit pala at thank you so much sa nag-edit. Thank you so much sa pamamahagi, credit. Maraming salamat talaga ng sobra. So, nakakatuwa dahil kahit paulit-ulitin ko, babe din talaga yung pagkakabasa ko sa sinabi ni Kim. Sige babe. And hindi naman bago yan, di ba guys? Hindi naman bago yan. Yung pag-babe nila sa isa't isa, dami naman na nating mga videos compilation na babe talaga yung tawagan nilang dalawa. So, nakakatuwa lang talaga na muli nating nakita na muli nating nasaksihan talaga yung pagtawag nila ng babe. So, eto na yun guys, sa mga nananatili po na sinasabing wala pang relasyon ng Kim Pao. Panoorin nyo to and ilip-read nyo ng bonggang-bongga. Kasi, pati kayo agree din eh. Ito yung video guys. Alam ko, kikiligin din kayo dito. More emotional. Ikaw. Ako.
O, di ba? Babe talaga eh. Kahit ilang beses kong paulit-ulitin, babe talaga yung sinabi ni Kim Chu. So, ayan, ulitin pa ulit natin. O, di ba, babe? Kaya tama talaga ang kutob at chika ni Wilma eh. Talagang sila na. Sila na. Hindi man umamin, pero kitang-kita natin na sila na talaga. Samantala, may nabasa naman ako. Sabi dito, ikaw, natanong mo na ba sa sarili mo kung ano ang bag mo sa Pilipinas? Kasi si Kimi, isa yan sa mga number 1 taxpayer yan ng Pilipinas. Kung makabash ang iba, akala naman kung gaano kalaki ang naitulong sa ating bansa. Maulaw pud tag Kimi, oy, dara o pakibasa o aron makabalota. Ano daw? Wala akong naintindihan. Tama ba yon? Dara o pakibasa o aron makabalota. Wala akong naintindihan. Anyway, kay dili jud deserve ni Kimi inyong mga pang bugal-bugal ug pagyama-yama sa iyaha. Ayon sa mga ulat at balita, si Kim Chu ay aktibo sa kanyang mga charity works simula pa noong 2006 nang simulan niya ang kanyang karera sa showbiz. Narito ang ilan sa mga taon at mga charity works na ginawa ni Kim Chu. Ito na ha, 2006 nagbigay ng tulong sa mga biktima ng pagbaha sa Metro Manila. 2007, nag-organisa ng isang charity concert para sa mga batang may sakit sa cancer. 2008, nagbigay ng tulong sa mga biktima ng Typhoon Frank. 2009, nag-organisa ng isang charity fun run para sa mga batang may kapansanan. O sunod-sunod na taon po yan ha. 6, 7, 8, and 9, 2000. Year 2012 naman, nag-organisa ng isang relief operation sa Marikina kasama si CND. 2013, nagbigay ng tulong sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. 2014, nag-organisa ng isang charity auction para sa mga batang may sakit sa cancer. 2020, nag-organisa ng isang charity online auction para sa mga batang may sakit na cancer. Note, hindi kompleta ang listahan nito. Hindi daw po kompleto. Ngunit nagpapakita ito ng ilang mga halimbawa ng charity works na ginawa ni Kim Chu sa mga nakaraang taon sa ating bansa. At hindi pa kasama dyan ang pag-celebrate ni Kimi ng birthday niya sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Love, love lang. Untatang tanan na dili na ta sigig pangaway, okay? Kaya nga po hindi talaga deserve ni Kimi yung mga pangbabatikos. Di ko ba alam kung bakit napakalapit ni Kim Chu sa pangbabatikos. O sino pa yung talagang napakabuting tao, daming nagawa para sa bansa natin. Bilang katrabaho, kaibigan, anak, kapatid. Talaga namang hindi ko magets bakit laging binabash si Kimi. Siguro dahil na rin sa kasikatan na pinili niyang karera. The more bash, the more na talagang sikat siya. May benefits din, parang ganon. Pero okay lang, andito naman tayo. Marami nagmamahal at sumusuporta sa kanya. And ikaw ko nga, siguro ganun talaga pag mabuting tao. Laging sinusubok ng Panginoon. Kaya si Kim Chu tinatadtad ng pagsubok sa sobrang kabaitan. Pero hindi rin nagpapatinag si Kim. Anyway, sabi naman dito ni Madam Ledinia, ano ba? Hindi matitinag ang mga solid Kim Pao. Kahit anong gawin ng mga basher, dami nagmamahal sa Kim Pao. Sa sobrang talino, ni sobrang dumi rin ng utak nila. Palagi binabato ng masamang salita ang Kim Pao. So ngayon nakita sa lahat na success pa rin ang mga molter ng Kim Pao at salamat sa Diyos at sa mga fans ng Kim Pao. Yes. Maraming salamat at may gabay pa rin tayo ng Panginoon at mahal pa rin talaga tayo ng Panginoon na mas nananaig pa rin talaga ang kabutihan at katotohanan. Alam kasi
ni God na wala naman po talagang ginagawang masama si Kim Chu at wala siyang kinalaman sa naman pong mga binabato sa kanya. And okay lang din, at least nalaman natin na mas marami pong nagmamahal sa Kim Pao kesa sa mga bashers. 'Di ba? 'Di ba? Ang sarap kaya sa pakiramdam, makikita mo na uy, ang dami natin, ang daming pamilya ng fandom na to. Grabe, ang dami, as in, ang dami nagmamahal sa kanilang dalawa. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update po. Maraming salamat sa inyong pakikinig, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!